Rafael Abante, 20,000 pesos! Wow! Hindi, bago lahat, Dennis, may gusto ba kayo sabihin muna? Kasi medyo nahuli kayo ng konti. May mensahe ka ba, Dennis, kay Rafael? Bangs, utang mo. Migs, dahil nga medyo nahuli kayo ni Dennis, may gusto ba kayo sabihin kay Rafael? Kasi parang wala nang ano sa kanya to eh. Basta wala siyang pakialam sa inyo. Hindi pa tapos ang laban, Hindi pa tapos ang laban. Bring it on! Bring it on! MJ, may gusto ka sabihin kay Rafael? Uy, kami lang to. Masyadong galingan. Ganyan. Kami naman. Ito seryosong tanong. Dahil kumbaga lahat kayo may mga kanya-kanyang experience sa news. Diba? Iba-ibang department, etc. Ikaw, Rafael, so far, ano yung pinaka-memorable moment mo sa news? Pinaka-memorable moment, siguro yung pagko-cover ko ng COVID. Napakahaba nun di ba? Tsaka doon natin talaga nakita yung kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili. Kasi ang nakikita natin, eto totoo to, for any channel, for every news personality sa harap at likod, ang nakikita natin palagi sa balita is the finished product. Diba? Na yun ang na-appreciate mo Kumbaga, pero hindi mo alam kung gaano kahirap, gaano kasipag, gaano kadelikado ang ginagawa ng mga news personalities natin. Ikaw, MJ, so far, pinaka-memorable moment mo sa news? Madami na, Luis. Lalo na pag caught in the middle yung mga artista in a big controversy. So yung mga ganong klaseng news, balita, ang hirap i-deliver nun kasi kailangan makuha mo first-hand yung sagot ng mga celebrities involved. Kasi ako, ang prinsipyo ko sa balita ko, facts first. Hindi pwedeng other sources, kailangan first-hand info. Nagy, when you say facts first, for everyone watching right now, for everyone interested in joining the news department, yes. When you say facts first, what does that mean? Binalot mo, facts. Pack yun. Oo, pack. Ay, iba ba yun? Ano ba, binabalot? Oo. Pack yun. Sinasabi niya facts first. Nauna, ang galing niya. Gaynel, ikaw naman, Gaynel. So, Luis, hindi naman alam ng nakararami. Kunwari, nalagay ka, say for example, for me, entertainment din ako, like MJ Felipe. Pero hindi alam ng lahat na dumadaan din kami sa graveyard. All of us, lahat ng reporters, kailangan dumaan ka sa graveyard shift. And during the time, that was back in 2017, 2018, EJK time noon. Crime, talagang pinagdaanan. Madaling araw, umaga ka na uuwi. Talagang iba yung experience. It takes a toll on you. Whether, yes, diba, yes. Mentally and physically, meron talaga. Yes. And I'm just thankful I'm here already. Kasama, of course, si MJ Felipe. Long way to go for you, Gaynel. Yes, Long way to go. yes. Dennis, mas mahirap ba sa'yo? Dahil syempre, pag sabi ko hindi biro ang sakuna, dahil kahit na nagre-report ka doon, I'm sure yung mga tao sa paligid humihingi ng tulong sa'yo. Yes. Pag mga disaster, mga super typhoon, landslide, yan, mga lindol, makikita mo yung napakaraming nawala ng bahay. Parang ikaw sa sarili mo, kapag yung mga taong nakakausap mo na hindi mo magawang matulungan sa kanilang mga hinaing, ang sakit noon. Kaya minsan talaga binabalikan ko. Ikaw nga, di ba? Lagi ka nagme-message sa akin kapag may mga napapanood ka sa istorya ko na ikaw, nagbibigay ka din ng tulong. Lagi. Next. Siguro, one thing that we all have in common, kami storytellers. So, sa akin namang line of work, kumbaga, sa show namin sa May Puhunan, nakwento ko na rin yung story ni Negi. Yung story ni Negi nung kanyang pagkabata, hindi siya tanggap ng ama niya. Dahil sa pagpupursige, dahil sa gusto niya na makapagpasaya ng tao, Negi, sa'yo ko nakuha yun na kapag meron kang dinadala, na kasi sa larangan ng comedy, di ba, makapagpasaya ng tao. Pero kahit meron kang dinadala, kailangan mong iwan yun sa bahay. At gawin mo yung duty mo. Alam niyo, isa yung sa mga nakwento ni Negi nung time na naging minute to win it kami na hindi naging madali, di ba, para sa'yo. Kasi junior si Negi. Yes. So hindi naging madali na yung sumasali siya sa mga beauty pageant, sa mga Miss Gay. Tapos kuminento ni Negi one time, sumali talaga siya sa isang Miss Gay. Tapos akala niya na susuportahan siya ng daddy niya. Di ba? Nagalit sa akin yung tatay ko kasi parang nahihiya siya. Kasi siya yung reigning queen kasi. Pagsilip mo sa kanan, hindi daw pumasok sa top 10. Pati nga kaya yakiya siya. Pagsilip mo sa kanan, kalaban mo pala siya. Hindi mo man lang ginalingan. Let the sparks fly higher! This is the best summer we're ever gonna have to. Ini ang talk show para sa mga Bisaya, pati sa mga Bisaya at heart.